kasama po ng karosa ng mga Birhen ng Del Pilar, ang St. Mary Magdalene mula sa Kawit Cavite, mga kasapi ng servants in handmaidens of Our Lady of the Pilar, altar servers mula sa Parokya Katedral at Kampana ng mga Birhen del Pilar, altar servers mula sa Holy Family Parish, Lancaster, Imus, Cavite, altar servers mula sa pamilya ng San Agustin ng Catherine, Alaban, Imus, Cavite, mga kabataan mula sa Parokya Katedral at Kampana ng mga Birhen del Pilar ng Imus, Cavite, mga mag-aaral at guro mula sa Our Lady of the Pilar Catholic School, mga kasapi ng Samaang Haligin Maria, St. John Paul II Parish, Tansa Cavite, mga deboto at lingkod ng simbahan mula sa Parokya Katedral at Kampana ng mga Birhen del Pilar, Imus, Cavite. Kasama din po ang mga kaibigan natin mula po sa Our Lady of the Pilar Seminary. Ngayon, ating pong palakpakan ang patrona ng Diocese ng Imus, Nuestra Señora del Pilar, kasama po ang mga deboto mula po sa lungsod ng Imus. Ay, bukas host ka. Galing ko na yun akin. Noong taong isang libo ng daan at siyang kapulima, ang San Francisco de Malapot ay isa sa mga dalawang bisita na sakop ng San, ang San Gregorio Magno, ang San Francisco de Malapot. Bago pa ito mag-isang ganap na bayan ng parokya, ang hacienda ng San Francisco de Malabon ay tinawag din na San Francisco de Malabon Grande. Sapagkat kung ito ay umiwalay sa misyong teritoryo ng Kawit, ay nasasakop nito ang kanyang mga naging bayan, ang Salinas, Marcela, na ngayon ay bayan ng Rosario, Santa Cruz de Malabon, na ngayon ay bayan ng Tansa, Sierra Alta, na ngayon ay bayan ng Rubén, Itata, na ngayon ay lungsod ng 13 Martires, at maging ang ilang bahagi ng Amadeo. Pagdating sa tradisyon at kultura, halos iisa ang mga gawin ng mga Kawitenyo sa mga Tetrisenyo. Tunay na ang punlatang pananampalataya ay patuloy na naisalin at naipamana bilang pasasalamat ng sambayanan ng Diyos sa lungsod ng General Trias. Ngayon po ay kapiling natin ngayon ang original at mapaghimalang ipanghel